Kamusta mga idol? Gilas update muna tayo. Naglabas na ng lineup ang POC o Philippine Olympic Committee ng mga Gilas player na sasabak sa Asian Games. Hindi na nga kabilang dito ang ilang mga Gilas player na naglaro sa FIBA World Cup kagaya ni Dwight Ramos, AJ Edo, Renz Abondo at Kai Soto dahil sa kanilang commitment sa kanilang team sa B-League at KBL. Madami naman ang nakapuna sa lineup ng Gilas sa Asian Games dahil karamihan sa mga players dito ay halos walang naiambag sa katatapos lang na FIBA World Cup. Kabilang na nga dito ang mga SMC players na sina Scottie Thompson, Japet Aguilar, Jamie Malonzo at CJ Perez. May pagkakataon pa naman umapela ang POC sa organizers ng Asian Games para baguhin ang lineup ng Gilas. Mas kailangan kasi ng Gilas ang klase ng players na may 3-point shooting dahil ito ang pumatay sa Gilas sa kanilang kampanya sa FIBA World Cup. Mas maigi sana kung mapabilang sa lineup si Marshall Lassiter, Arvin Tolentino at Michael Phillips dahil sa nakakabilib na performance nila noong nakaraang SEA Games. Lumabas naman ang balita na baka hindi daw makapaglaro si Justin Brownlee as naturalized player sa paparating na Asian Games. Matatandaan na sinabi ni former Gilas head coach na si Chot Reyes noong kasagsagan ng training camp ng Gilas para sa World Cup na hindi na makakasali pa sa practice si Brownlee dahil sa ankle injury. Alam naman natin na mas pinili ni Chot Reyes si Jordan Clarkson para maging naturalized player sa FIBA World Cup at ilagay na lang sa reserved list si Brownlee. Ito na siguro ang tamang panahon para kay Justin Brownlee na patunayan na mas karapat dapat siyang kinuha ni Chot Reyes bilang naturalized player ng Gilas sa World Cup at hindi si Jordan Clarkson. Samantala, nagpulong naman ang SBP at ang PBA para pag-usapan ang pagsabak ng Gilas sa Asian Games. Kabilang na dito si PBA Commissioner Willie Marshall, SBP at ang Board of Director ng MVP at SMC Group na sina Ricky Vargas at Al Francis Chua. Panigurado na ang isa sa mga naging agenda sa meeting na ito ay kung sino ang papalit na head coach ng Gilas Pilipinas para sa mga international tournament na paglalaroan ng ating national team. Ito ay dahil sa pag-step aside ni Chot Reyes bilang Gilas head coach. Madami na kasing mga Pinoy ang nakikiusap na magbitiw na si Chot bilang head coach dahil wala naman siyang na-accomplish sa malalaking tournament na pinaglaruan ng Gilas kagaya ng FIBA World Cup at Olympics. Madami ang naguguluhan kung ang ibig bang sabihin ni Chot Reyes ng pag-step aside sa Gilas ay tuluyan na niyang iiwanan ang posisyong ito. Ilang beses na daw kasing nagbitiw si Chot sa kanyang pwesto pero hindi niya napanindigan ito dahil sa pakiusap ng kanyang boss na si MVP. Samantala, mukhang hindi mapapabilang sa listahan ang pangalan ni Tab Baldwin sa mapipiling Gilas head coach. Ayon kasi kay Snow Badua, may nabalitaan daw siya na posibleng kunin si Tab Baldwin bilang head coach ng Indonesia national team. Maliban pa dito, alam naman ng karamihan ng mga basketball fans na politika ang naging dahilan kung bakit hindi na makakabalik pa si Baldwin bilang head coach ng Gilas. Ito ay ayon mismo sa pahayag ni Baldwin sa mga nakaraang interview niya sa media. Ang Indonesia ang tumalo sa Gilas Pilipinas sa finals ng Southeast Asian Games noong 2022. Bagamat nabawi ng Gilas ang gold medal sa bansang Cambodia sa katatapos lang na SEA Games, malaki ang magiging impact sa ating national team kapag si Baldwin ang naging head coach ng Indonesia. Posibleng dominahina ng Indonesia ang SEA Games at maaring maungusan na din tayo ng bansang ito sa FIBA ranking dahil sa angking galing ni Tab Baldwin sa pagko-coach. May mga napipisil pa naman na magagaling na coach ang SBP at PBA na maaring maging head coach ng Gilas. Pero sa ngayon, hindi pa sila makapaglabas ng desisyon, marahil ay respeto na din siguro para kay Chot Reyes.